Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, nako po, Hontiveros naiyak, sumablay, grabe ang sinapit, sa wakas nabunyag katotohanan. Yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat Kapanig TV. Nasa description po ang full video link ng video nito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga karibin natin, bago po natin mulit pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito, may i-share lang po ako sa inyo, no? Kasi pinagplaplanuhan na ng kalaban sa politika ang 2025 midterm election. Nako. Ito po mga kababayan, ang mga mangga. Ito po. From Rappler po yan. Ito ang sabi, itong caption nila dito sa picture na ito. How to win the midterms yan. Marcos allies meet in Malacanang to strategize for 2025. Nako. Matinding pagpaplano ang ginagawa ng kalaban sa politika ng mga Duterte. I'm sure, isa po sa pag-uusapan nila ay kung papaano tatalunin yan, patutumbahin ang mga Duterte. Tatalunin ang mga Duterte. Isa na po dyan yung mga ginagawa na nga nila ngayon Before sila mag-meeting, actually, noon pa man, simula pa lang, ginagawa na nila Di ba? Yung paghahanda nila, pagkapanalo pa lang ni PBBM, pinagandaan na nila ito Lalo na si Tambaw. Si Tambaw, nangunguna sa meeting. Di ba? Tito Soto, nandito rin, tingnan nyo. Ito ang sinasabi nating mga mangga, mga kababayan. Well, isa lang po ang sigurado tayo. Malamang ikaw din, sigurado ka. Isa sa pag-uusapan nila dito, kung paano tatalunin ang mga Duterte. Kung paano, paano magiging madadivert yung tao papunta sa kanila. No? Kasi napakarami nila united na sila Iba't ibang partido nagkaisa. First time, hindi to first time, marami na kasing nangyaring ganito Ang tanong, nananalo ba? Well, anyway, baka sa ngayon manalo sila napakarami maraming pera. 'Di ba? Kasi marami rin sila di ba? Unlike kung isang partido ka lang, limited po yung sources ng makinarya ninyo. Ito, talagang worldwide, nationwide na po ang nito. Nationwide ang makinarya nito. Biruin mo, napakarami nila Isa lang pong kalabanin nila, Duterte lang mga kababayan. Well, anyway, ano man pong inyong komento dyan sa pag-meeting nila, ano man po, ganito na lang, ano man ang naiisip mo, na maaari nilang pag-usapan dyan sa meeting. I-comment nga po mga kababayan, pero isa lang pong masasabi ko. Isa po sa pag-uusapan nila ang mga Duterte. Kasi yun po ang matinding kalaban, At eto na nga, siguro ko after po ng meeting na ito, naglabas po ng si Senator Amy Marcos. Inilabas ni Senator Amy Marcos ang anyay line-up ng senatorial candidates ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. sa 2025 election. Nako. Eto, mga kababayan, kasunod ito ng unang pulong ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na kinabibilangan ng partido ng Pangulo na Partido Federal ng Pilipinas PFP, National People's Coalition NPC, Nationalista Party NP at National Unity Party NUP. Yan mga kababayan, ito mo ang mga pagmumukha, no?
ang dapat yung tandaan, kinakampanya ko na po. Ngayon, maaga pa lang, kinakampanya ko pong wag niyong botohan. Well, anyway, wala naman akong magagawa kung boboto kayo dito, di ba? Pero, I still stick, no? To my principle. Ito, personal na prinsipyo po ito. Hindi po ito pa, hindi yung prinsipyo ko, hindi yung prinsipyo, ito, personal na prinsipyo pa ito na talagang Duterte po talaga ako, mga kababayan. Alam niyo ng mga natin subscribers at mga bashers na Duterte talaga ang channel na ito. Eto. Kinakampanya ko pong wag niyong botohan to, PBBM Admin Senatorial Lineup for 2025 elections. Yan, mga kababayan. Source po nito, si Senator Jaime Marcos ang naglabas. Manny Pacquiao, Benhur Abalos, Francis Tolentino, Bong Revilla, Erwin Tulfo, Soto, Ping Lacson, Lapid, Binay, Cayetano, Pia Cayetano, Jaime Marcos, Camila Villar. Yan po ang mga pagmumuka ng ating mga senatorial lineup ng PBBM admin. Yan, mga karbinan, tandaan nyo po. Kung approve po sa inyo, well, it's good for you. Diba? Masaya ako para sa iyo kasi nagustuhan mo sila. Diba? Eto na, mga karibin natin. Tapos ko nang ipakilala naman to nung una, diba? Pinakilala ko na to. Eto na. Dito naman tayo sa video ito, mga kababayan. Sa Senator Reza Hontiveros, no? Ay itinatangging pinupolitika niya si Vice President Sara Duterte, di ba? Dito kasi nagkainitan sila sa budget hearing ng OBP. Sinasabi niya na hindi niya naman pinupolitika. Nagtatanong lang siya. Pero, mga kababayan, before po ang hearing na ito sa OBP, budget ng OBP, naglabas na po ng di ba? Sa anibersaryo ng Akbayan. Akbayan ba 'yun? Sinabi ni Senator Reza Hontiveros na threat, no? Ang mga Duterte, no, na makabalik sa pwesto. Or something na sinasabi niyang threat talaga yung yung mga Duterte. Ewan ko lang kung sa kanya or sa Pilipino. Hindi natin alam kasi yung Pilipino naman pag sinasabing ang Duterte, masaya pa 'Di ba? Yung tandem sa 2028, masaya pa yung Pilipino. Ewan ko lang dito kasi Senator Reza Hontiveros. May motibo na kasi. But before pa yung hearing nito, may motibo na siya. Talagang politically, 'di ba, yung motive niya. Kasi yung statement na inilabas niya na threat nga ang mga Duterte, 'di ba? Tapos dito dinideny niya na well, anyway, wala tayong magagawa kasi yan naman yung opinion niya. Kaya ito, mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sinalang po si VP Sara dito po sa Senado yung kanya pong budget ng Office of the Vice President. At si Reza Hontiveros po ay pilit pong gusto. Ito po ang gusto wala na pong itira. No? Lahat ng proyekto na propose ni VP Sara, gusto ni Hontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD, IX, etc. Makapal talaga mukha nito ni Reza Hontiveros, no? Lahat po ng mga senador na umatin, isa lang po sinabi, narito kami para sumuporta kay Vice. Alam na nila narito kami para sumuporta kay Vice President Sara Duterte. So, kung yan pala ang gusto ni Senator Reza Hontiveros, kasi sinasabi niya redundant na yung function or mga services, no, na ino-offer ng Office of the Vice President, like yung, di ba, sa DSWD. Ito lang ang masasabi ko kasi ito nga napaka-unfair sa presidente walang budget deliberation, sa Congress yung mga kongresista natin walang budget deliberation, mga kababayan, di ba, kung saan nila ginagamit yung kanilang mga pondo. Hindi po nakakapagtanong ang Senado. Bakit po ganun? Kung redundancy lang naman ng function ng mga agencies, di ba? Ang napakalaking question yan, itong si Tamba, di ba?
Kung DSWD lang naman pala ang pag-uusapan, Senator Reza Ontiveros, bakit namimigay po ng mga ayuda itong si Tamba? Maging si President Bongbong Marcos, di ba? Ay namimigay ng ayuda. O, bakit hindi mo rin sila tanungin about sa mga pondo na yan, no? Di ba? About sa mga pondo na yan, kasi redundant na rin eh. Mayroon naman tayong DSWD. Ano pa? O ano pang ano? O, di ba? Kung yan lang naman pala ang gusto mo, maging patas ka. Kaso nga lang, ang problema, wala pong budget deliberation yata. I'm not sure. Baka nagkakamali lang ako. Walang budget deliberation ang Office of the President at saka yung House of Representatives, mga kababayan. Sana kung meron, itanong rin sana, di ba? Na, oy sir, Mr. President and Mr. House Speaker, ang mga ginagawa ninyo ay double function na, no? Ng ibang agencies. Kaya tumigil na kayo sa pagbibigay ng ayuda. Diba? Parang ganun po ang gusto niyang palabasin eh. Di birahin din natin. Duterte. Tapos pinupuri nila yung si BP Sara. Yan po ang alam nila na magiging presidente. Kaya ganun, di ba? Kahit nga si Jinggoy, nagulat ako eh. Lahat po sila sumuporta dun. Si Reza Ontiveros lang po ang gustong tanggalan ng pondo. Pero sa pagpapakabait, yung pinaka-peking paraan. Pag-usapan din po natin, after po nun, nung Senate hearing sa budget, ay nagpaunlak pa po ng ilang interview, no? Parang press conference, bigla ang press conference si BP Sara. Dito niya naman diniscuss, no? Dito niya naman tinalakay yung pong sabi niya kasi marami yan eh. Nilinaw niya po yung mga isa pa sa dahilan kung bakit hindi na sila nagkasundo. Pero maganda po yung direction na ngayon ni BP Sara. Palaban, no? Handa ng supalpalin ng lahat. Kung mahinahon na maganda bumira. Yung in control, hindi po, alam niyo naman yung mga Duterte. In control. Pero napakagaling po. Ito po ang pinakamagandang atake ni BP Sara. Talagang palaban na po si BP Sara, wala na pong awat kahit po sa mga Marcos. Kasi supalpal na supalpal po talaga. As in supalpal. Alam niyo yun, yung pinagmukhang tanga si Reza Ontiveros, yung sanay na sanay si Reza Ontiveros na ipapahiya niya yung mga guest niya sa mapaya, yung parang yung, di po ba, ganun magsalita, yung mga malumanay na alam mong mga mandurugas, alam mong may mga tinitira ka sa likod. Alam mo yun, yung mga mapagkunwari, yung mga sabi nga sa salitaan nga ni BP Sara, plastic, no? Pero ang ganda po ng pagkakabira talaga. Talagang kanina po siya, alam niyo yung pagka nanonood ako, naalala ko, ganito yung mga pakiramdam ko pag nanonood ako ng live. Napapaligiran ako ng mga Hinebra fans, tapos Alaska ko. Pag nakashoot, tatayuan ko sila lahat. Ganun po yung ganun po yung pakiramdam ko. Yung bawing-bawi tayo, alam niyo yun? Yung panay atake, di ba? Walang katapusan yung atake. Ilang araw na no? Talagang todo. Eto na naman, may bago na naman si Guban. Tapos lahat naka-atake. Nakakarindi, pati yung mga troll na umaakit sa'yo para ka lang atakihin, no? Talagang tapos bigla mo maririnig si BP Sara na binira si Reza Ontiveros ng walang talagang ang sarap po. Naku, kung hindi nyo pa napanood, panoorin nyo po pagkatapos natin. Yung Senate hearing, no? Grabe po talaga. So yan mga kababayan, napag-usapan rin sa Senate hearing, no, ng budget ni BP Sara, no, yung security. Ba? Kasi tinanggalan po siya ng security ni Marbel. No? Ngayon, questionin po pagdating ng PNP budget deliberation, babawi po. Tatanungin ng Senado, abangan po natin yan. Baka naman magsinungaling lang ang mga hinayutak na to. At hindi itanong, At saka yung pag-alis ni BP Sara na nagkataong bagyo, di ba? Nakunan ng video. Pero yung eto na, bira nga rin ni Senator Bato si Reza Ontiveros, di ba? Kasi sa committee niya yan dapat naglabas na siya ng hold departure order.
Pero hindi po siya naglabas ng ganon, si Senator Risa Hontiveros. Diba? Nadali po siya ni Bato. Kasi nakuha po yung video ni VP Sara, pero yung pag-alis po ni Go dito sa Pilipinas, wala pong nakuhang ni isang footprint, mga kababayan ni Go. Baka lumipad dito sa baka ghost na ito si si Go. At ito personal na opinion po ito, mga kababayan, about kay Senator Risa Hontiveros. Kasi po, siya 'di ba ang una na nakaalam, na nag-release, no, ng news na nakalabas na nga po itong si Alice Go ng bansa, no? Pero siya rin po ang bumabatikos, no, na may mga opisyalis ng gobyerno na tumulong kay Go na makaalis ng labas ng bansa. Wala po akong ang sinasabi ko lang dito, bakit palaging siya? Diba? Sino kaya ang opisyal na yan na tumulong? Senator Risa Hontiveros. Baka itong opisyal na ito, sinasabi ka ng mga kababayan natin, no? Nagko-comment mo sila, nabasa natin na baka lang naman daw, mga kababayan, na itong opisyal na ito ay nandyan lang rin sa kaninang hearing noon, no, kay Go. Nakabanta. Hindi, baka yung opisyal doon na yun ay nandun lang sa hearing, mga kababayan, yung tumulong kay Go para makaalis, no? Ang point ko dito, si Senator Risa Hontiveros po ay siya ang unang nakalam na nakalabas na pala itong si Go. Well, anyway, dapat siya lang naman talaga ang unang makaalam kasi siya po ang chair, no, ng investigasyong yon, no? Palakpakan po natin si Senator Risa Hontiveros. At sino kaya yung official na yan na tumulong, dapat yan parusahan. Naglabas nga pala ng statement ang Office of the President. Yung culprit daw, ay huhulihin nila. Ayun yun nabasa ko lang kanila Bagong-bago nilabas. Yung culprit ng paglabas ni Go ng bansa ay anuhin nila. Huhulihin. Yan, mga kabayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol po dito. Alright, maraming salamat po.